Hello, Hannah. Thank you so much. Huwag niyo nang pansinin kung bakit ganito yung buhok ko. Trippings lang, trippings. Mag-skincare kasi tayo. Skincare for the better. Ayan. Shoutout sa'yo. Shoutout sa mga padaan dyan. Manong ulam. Hello, Moy. Uy, nakasubscribe si Moy. So, mag-skincare tayo. Maga ang call time bukas. It's 7 a.m. But the service is 5 a.m. So, ang gagawin ko, magigising ako ng 4 a.m. Kasi maliligo ako. And I will do my skincare. Hindi. Kung 4 ako gigising, tama. Mga siguro magliligo ako 20 minutes, ganyan. Skincare ako, kahit saglit lang. I'll do my skincare para dun sa set, magme-makeup na lang ako. 5:15 pala yung... Wala ka bang planong pumunta sa Indonesia? Kung may pera lang ako, pupunta talaga ako. Pero wala, di ba? Where's the money? I do not have. Wait. Now I will do my skincare. Para tomorrow, I can keep my skin very, very pressed. Para be fresh. Nakakakilig. Be fresh. Hindi. Hindi pala ako mag-toner. Mag-ano ako? Magmamask. Mask. Ayan, mask. Yan. Maganda yung ganyang music para kunwari ano tayo. Nasa spa. Spa! Alam nyo guys, hindi nyo pa alam kasi sasabihin ko pa lang malamang. Parang 1 week na ako hindi ko nagkakanin. Pero hindi ko alam, pumapayat ba ako? Sa tingin nyo lang. Sa tingin nyo lang Tama judgment. Sa tingin nyo lang, pumapayat ba ako? O yung mukha ko rather. Pumapayat ba? Parang hindi, di ba? Pumapayat ba? Hindi. Yung mukha ko, hindi. Hindi po. Bakit? 1 week na ako din nagkakanin eh. Ginagawa ko, minsan din ako makain, ganyan. Bali, ang timbang ko kasi noon, parang 68? 66 na lang ngayon or 65, ganyan. Kapag nakataya ako, 65. Pag hindi, 66. Chat mo si, ate... sila mo sa chat mo na lang. Bisa mo na, baka tapos na yan. Puno na yung balde, totoo lang. Sabi kasi nila, nung nag-live selling kami for ganito, sabi, toner din daw to, pero pad form. So, nagsasell ako ng product kapag gumagamit pa ako ng toner. Sabi ko, tama naman. May tama ka! Char. Hindi, ayun. Nung kasi, share ko lang. Yesterday, nagpa-dokyapi ako. Chinat mo na? Nagpa-derma ako. Nagpa-laser ako ng face. Kaya ang kinis, di ba? Nagpa-facial din ako. May taping po kayo bukas. Meron po! Pero malapit na kaming matapos mag-shoot. Last leg na lang. Hindi naman ibig sabihin ng last leg is last day. Meron pa. Marami pa namang isi-shoot. Pero, malapit na. Kumbaga, hindi na siya 1/4. Ano na siya? Hindi na din siya 1/2. Siguro nasa na siya 3/4. Ganyan. Medyo malungkot. Hindi. Medyo malungkot kasi wala pa rin din kaming mga kaso. Wala pa kaming kasiguraduhan na magkakaroon ng season 2. Pero di naman namin ini-eliminate yung ini-eliminate yung chance na magka-season 2. Meron pa rin naman chance magka-season 2, guys. Pero di din namin sure kung magkakaroon. Kumbaga nasa 50-50 state. Kasi syempre titignan yung performance. Episode pa lang tayo. Episode 6 pa lang tayo. So episode 6, ganyan. 16 episodes yun, diba? Tsaka natin malalaman after. Pero yun nga lang, nakakasad yung fact na
matatapos na yung, malapit na, hindi pa malapit na matapos yung shooting namin. So, hindi na kami makakapag, alam mo yung mga behind the scenes sa broadcast channel namin, hindi na mangyayari yun. Kasi medyo matagal-tagal din. Tsaka, syempre kapag may balita namin magkaka-season 2, sa amin mismo manggagaling yun. Kami yung, syempre ako, update ko talaga kayo agad-agad kung magkaka-season 2. Pero ngayon, hindi talaga namin sure kung magkakaroon. Kaya manood kayo guys sa sa legal sites. Yun nga yung di ba malapit na matapos yung taping namin. Parang off-cam bonding, ayun, mawawala ng ganyan. Di naman mawawala, syempre feeling ko naman, naman kami, magsiset-set kami na magsasama-sama kami, ganyan. Pagdasal natin sana may mga mall show ang ating mga main leads, guys. Yan. Maria, Chris, ganyan. Hello po. Do you prefer ash dress or ash bead? Parehas lang. Parehas naman nakakilig, guys. Wala tayong kinakampihan na walang pinoprotektahan at walang kasinungalingan sa vision. Totoo lamang. At dahil ako'y nagbabalita, andito kami, 24 oras. Kylie, hello Jamaica. Happy birthday, Sam. Bitin yung episode 6. Ati kami din nabitin kami, pero ayun, na-excite kami for episode 7. Alam mo yung every episode naman nakaka-excite eh. Alam mo guys. Sino kausap ko? Di ako naginip ng 2 araw. Siguro wala kasi akong wino-worry. Wala akong iniisip. Kasi gano'n naman eh, kapag may naiisip ako bago ako matulog, doon ako nananaginip. Ano daw? Yeah, ano daw? Sino yung endgame ni JJ? Hindi pa tapos yung book 3 guys eh. Hindi din natin alam. Yung Jayfer wala pang diba, label. Malalaman natin kapag natapos na ni Ate Lara yung yung libro na book 3. Sa libro din, nagbabasa din kasi ako ng libro. So, kahit ako, hindi ko din alam kung sino endgame. Tingnan natin. Tsaka iniisip ko kasi, yung mga ginagawa namin, as in naaayon sa libro. May mga scenes lang na sinisimplify. Hindi naman nawawala yung ibang scenes, pero sinisimplify para magkaroon ng episode. Kasi kung nilagay mo, kumbaga, thank you so much, Miyang. Kaananan nyo po si Fiang. Ayun, kung hindi mo isi-simplify yung sa libro, ate ko, siguro abutin tayo ng parang magiging, kung nanonood kayo ng anime, feeling ko magiging Naruto yung amutya ng section E. Kung hindi isi-simplify yung libro, kung gagawin, as in, bawat detalye, gagawin lahat sa adaptation, feeling ko yung episode hanggang 325, ganyan. Feeling ko magiging One Piece yung kaya Naruto yung amutya ng section. Kagano'n kadaming episode. May mga fillers pa. Mas okay na yun. Napagod kami, namatay kami. Imagine mo yun, araw-araw ka magtitaping, hindi namin kaya yun, Uy, alam niyo yung mga sinasabi ko dito sa live, na ipapasok ko siya minsan sa scenes. Kunwari, yung ano ba yan? Hirap na nga ako mag-memories. Kaya kung ano yung maririnig nyo sa live, expect nyo maririnig nyo din sa adaptation. As Drew's punchline. Bakit parang lahat ng cast maasim sa'yo? Hindi ko din alam. Bakit naman? Grabe ka naman. Saan pwede bumili ng mutya ng section E, book 1, book 2? Alam ko magre-restock na yun eh. Nakausap ko sa atin, magre-restock na daw. Pero yung
Pero iba yung post, yung ano, yung libro. Parang, hindi naman iba yung content, pero iba yung poster ng libro. Hindi ko alam kung ano. Yeah. Nagugutom ako, Drew. Mas nagugutom ako. Gutom na ako, te. Kumain lang ako kanina, munggo, walang kanin, 2 itlog. Ganun ako mag-diet. Kasi guys, kapag sa film, kung ano yung timbang mo ngayon, hindi, kung ano yung mukha ko ngayon, doble yun sa camera. Jamie Mia, hello po. Jimmy Mia? Ayon, hello Ayon. Christine, hello. Hi, Maris. Sino sa kasang pinaka-nonchalant? Si Daniel Ong. Siya lang talaga. Si Daniel Ong kasi kapag nagsasalita siya, magugulat ka na lang. Pero ganun na kasi siya, kilala ko na si Daniel Ong. Tagal-tagal na namin nagsama ni Daniel, si Dane. Pero yon kapag nagsalita yun, parang alam mo yung biglang nagkahimala. Parang ganyan. Parang siguro from episode 1, narinig lang namin siya nagsalitang episode 3. Sa standby area. Ganun kami nabibigla kami. Sabi niya, uy, yung lalim kasi ng boss. Nagugulat ko. Ay, buhay ka ba? Yan. Kailan po ulit shoot nyo? Tomorrow. Kung magkakaroon man ng promo, or yung, alam mo yung promo, nakikita ko sa ibang adaptation, yung kapag nagpa-promo sila, nag-i-EK ulit. Nag-i-EK sila, di ba? Nagpa-fan gathering sila sa EK. Sana hindi maulit. Sana hindi mangyari sa amin. Kasi, pasasakyan kami ng rides. Hindi ko kakayanin ito. Kasi, naalala nyo yun sa yung fan gathering ng Chasing in the Wild, tas guess yung mutya ng Section E. Kaya sabi, magsakay daw kami pang content. At sinakyan namin yung mga yung mga extreme rides. Alam mo yung wala kang choice. Tapos since wala kang choice, hinihila-hila ko lagi si Rapo. Sabi ko, tabi tayo para may mahampas-hampas ako. Tapos tawa kami kasi pagka-uwi na, pagpa-uwi na kami sa service, sa van, ganun talaga kaming lolo. Lala, share ko na experience ko. Bakit bawal mag-share? Yan lang. Basta yun. Ang saya lang. Joy Bagon 2, hello, hi, cha. What time po ba shoot nyo? 7 yung call time 7 a.m. Tapos yung service ko 5 a.m. Kami ni Daniel ang magka-service. Tapos, kailangan ko gumising ng 4. Ang oras na ba? Siguro makakatulog ako by 1. So, 3 hours na lang tulog ganun. Gising ako 4, maliligo ako, mga 20 minutes, ganyan. Mag-skincare ako, magpapa-blow dry ako ng buhok, o mag-blow dry ako ng buhok. Tapos ako basta kailangan ko umalis ng 4:30. Hindi, 4:40, 4:50 sagad. May season 2 ba? Di din po namin sure eh. Viava, hello, Friel. Andy, hello. Favorite memory with Section E? Hindi ko pa masabi kasi hindi pa kami tapos mag-taping. Pero malapit na. Siguro by the end or for the last day. Ang last day ng shoot. Siguro doon ko marirealize kung ano yung or doon ko masasagot yung pinaka-memorable namin. So far, lahat ng ginagawa namin kasi memorable eh. Walang dead air lagi. Lagi kami may ganap. For you, sino ang endgame ng mutya ng Section E? Nafe-feel ko si Kiefer JJ. Kasi nagbabasa ako ng libro. Parang yung flow ng story,
Di ko kasi pwede sabihin kasi hindi naman lahat nagbabasa eh. Pero kung babasa yung libro, parang malabo yung isa. Hindi natin sigurado. Kasi di pa nga tapos yung book 3, pero nakikita ko talagang endgame ni JJ, si Kiefer. Yun yung nakikita ko base sa nababasa ko sa libro. Yung flow ng story. Kaya sinasabi ko sa inyo guys, mas better if you are also reading the book. Parang ako, kasi kapag ako kasi, ang ginagawa kong preparation, binabasa ko yung libro para kasi kapag binigay sa amin yung script, okay, alam ko na yung flow ng story or yung scene. May mga changes or may mga idadagdag sa script. Pero at least alam ko yung flow ng story. Okay, ito pala yung time na binubuli na namin si JJ. Parang continuity, ganyan. Kasi sa libro, dun yung yun yung raw. Tapos sa adaptation, yun yung light. So parang mas magigets mo kung ano yung, kahit kami, hindi kami masyadong nakikita sa screen or may mga konti kaming ganap or minsan may ganap, ganyan, or since wala pa kaming filler or POV, may mga parts doon kasi sa script na, okay, ano ba nararamdaman namin sa episode 3? Ano bang pakikitungo namin kay JJ? Binubuli ba namin si JJ dito? O kaya sa episode 6, medyo okay na ba kami kay JJ dito? Nandito na ba yung plano na ganito, ganyan? Kaya medyo okay na kami sa kanya, pero hindi pa pala talaga. May mga ganong kasing part na kailangan mo i-consider. So, I read the book para alam mo yung flow ng story. Diba? Chika tungkol sa Jerry. Magpa-friends kasi kaming lahat. Magpa-friends naman kaming lahat. Tingnan mo yung buhok ko. Hello. Thank you so much for the cap. Iza, hello. Hi, Ivana. Kaya yun. Tapos ang kinaganda naman kasi dun sa, sa mismong adaptation, yung director namin, sobrang sobrang open niya with us. Sobrang humingi siya ng suggestion, ganyan. Parang teamwork kami na, okay, may mga, pwede ganito yung attitude mo towards CJ kasi parang bagay naman sa scene, ganyan. Yung mga ganong part. Hindi natin alam kapag siguro nagkaroon ng season 2, kapag nagkaroon. Pero hindi ko ini-eliminate na walang season 2, guys. Ang sinasabi ko, baka meron, baka wala. And if ever man meron, matutuwa kami syempre. Ayun. Maganda kasi yung flow ng story sa season 2. Parang extreme lahat. Ang ganda. Maganda yung book 2. Parang ganyan. Malay mo, endgame pala ni JJ, si Tita Gemma, di ba? Hindi natin sigurado. Di pa tapos yung book. Hindi natin alam. Pero masisigurado ko, si Drew kasi, Team Jerry siya. Feeling ko, hindi ko pwede sabihin, hindi naman kasi lahat nagbabasa pero may rason kung bakit Team Jerry si Drew. Yun yung alam ko. Base sa pagkakabasa ko sa libro, may reason kung bakit Team Jerry si Drew. Si Drew kasi si Yan siya Jayfer si Yan. So si Drew, Jerry, si Yan, Jayfer. Pag off-cam, sino mas close ni Ashton sa dalawa? Silang dalawa. Wala namang humihigit walang humihigit, wala nang babawasan. As in, parang yung closeness ni Ashton sa lahat, pangkalahatan, ganyan. Pare-pareha, same treatment. Wala naman nangingibabaw. Or hindi ko alam, ganyan. Hindi naman kasi kami pare-parehas ng guys eh. Hindi kami pare-parehas ng dressing room. May dressing room si Ashton. May dressing room si Andres. May dressing room din naman si Yuri. Ay, si Robin.
Tapos kaming mga ulupongs, magkakasama kami. Pero si Andres, tsaka sino to? Si Rabbit. Nakakalimutan yung pangalan kasi Yuri kasi, parang nagme-memorize kasi ako ng mga character. Tapos yung mga pangalan nila yung binabanggit ko sa kanila. Pangalan ng character. Tumatambay sila sa sa dressing room namin. Ayan, nakikipag-catch up, banding, ganyan. Miyang hello. Kasi, yung pinapakita naming chemistry as a group sa adaptation, totoong bond yun. Hindi siya acting. Kaya kami, kapag may free time, nagbabanding-banding kami. Ganyan. Para natural tignan sa camera, ganyan. Pero, nakakabuo na din kami ng friendship. Miyang hello. Hi, Ivana. Hi, Rian. Kurt de los Reyes. Hello po. Happy 80th birthday po. Hindi ko na lalagay dito. Pinapahirap ko pa sarili ko. Hi, Lix. Kamusta po kayo? Okay naman po. Hi, Lexi. Hi, Angela me. Na-memorize mo na ba yung script mo? Memories naman. Pero mostly ginagawa ko si Adip. Wala kasi akong linya minsan, tapos feeling ko kapag may nababagay na pambato, binabato ko. Yeah. Miyang, hello Miyang. Hi Nikki. Ba't ganun yung background? Nasa spa po tayo. Hello cute, thank you. Hindi to siyan. Ang cute naman ng corgi. That's my favorite gift. Hindi to si Angge. Angge. Hindi po ito si Angge. Hello po. Nag-chat sa'yo sila Ate Marcel? May chat? Oo daw? Ha? Happy birthday, Cheska. Bumili ako ng foundation na na-irritate yung balat ko sa Sabi ni, kanina, na 17K ako, te. Eto, share ko lang. Kasi sabi ko sarili ko, wala na akong loose powder na gagamitin for shoot. Naubos na yung Shiseido ko. Te, sabi ko, Ate Marcel, tara punta tayo SM North. Nag-SM North kami. Sabi ko, bibiling ko yung loose powder lang ng Laura Mercier. Sabi ko, hala, wala pala akong primer. Pumunta kami Bobby Brown, bumili kami ng primer, 6'6". Yung malaking ganyan. Sabi ko, shit. Pero kasi maganda daw. Tapos malaki naman na siya, ganyan. Matagal ko na siya gagamitin. Sabi ko, okay, sige, ganyan. 6'6", medyo mabigat na sa bulsa yon. Tapos, pumunta kami Trinoma. Bumili ako ng, ayun nga, Laura Mercier na loose powder. Bumili ako nun. Tapos nakita ko yung sabi ko, medyo parang pangit na lasa ng lip tint ko kasi tagal-tagal na. So bumili ako lip tint sa Roman. Buti may stall yung Roman sa SM North. Naka 880 yun. 880 yun. Kasi may blush din akong binili na natural. Kasi medyo putok nga yung blush. Nakipapasi ko bakit parang ang kapal ng blush ni Drew. So ginawa ko, bumili lang ako ng super light na blush. Tapos medyo luma na din kasi yung blush na ginagamit ko. Ako kasi nagme-makeup sarili ko. Tapos, after nun, pumunta ako sa Laura Mercier. 3-1 yung 3-1 yung loose powder na ganyan. Ang lit lang, 3-1 yun. Pero maganda daw, sige, sabi ko. Tapos pumunta ako ng NARS. Sabi ko, hala, di, magta-try lang ako, ganyan. Sabi ko, hala, shit, wala na pala akong concealer. Tapos bumila akong concealer. Sabi ko, uwi na ako. Tapos nakita ko, may parang blush on. Hala, thank you po. Hindi to si Angge. Thank you po. Ayun. Tapos, after nung concealer, bumili ako nung liquid blush nila. Kasi may bago silang liquid blush. Tapos ang ganda-ganda kasi kumikinang-kinang siya. Pwede rin gamitin kapag nagsho-show ako sa singling. Tapos pwede yan pang everyday ganyan. Yung orgasm na ganyan. Tapos, bumili din ako ng nakita ko yung foundation. Sabi ko,
Sure na ba ako sa shade ko sa foundation? Kasi nakikita nyo yung foundation ni Drew, yung mukha niya, minsan maitim, minsan maputi. Parang sabi ko, wala naman, dapat kailangan ko magpa-shade match talaga. Tapos nakita ko yung shade match, ang ganda-ganda. Tapos ang kinis ko doon, tapos nagre-reflection. Tapos binili ko. 4,500. Ganyan. Tapos kinalculate ko, naka 17,000 ako. As in, naka 17,000 ako. Hindi ako makapaniwala. Alam mo yung yung sahod ko, parang bigla siya naglaho. Inipon-ipon ko yun. Tapos biglang, gumanon. Parang sabi ko, ba't parang, ang sarap ko tumanggap ng pera, pero ang sakit. Parang pinagsisisihan ko. Thank you so much, Lord. Hello! I always watch your content, Lord. Amen. Ayun, basta, parang biglang, nawala yung pera ko. Parang, sa isang iglap, bigla siyang nag-disappear. I cannot myself. I feel like I've been robbed. De, joke lang. Pero lagi kong tinatatak sa utak ko, sinasabi ko sa sarili ko, deserve ko to. Thank you, Sandara Park. Yun. Thank you so much, that princess, it's your girl, may kaya ganyan, AC. Basta yun, parang ginagaslight ko sa sarili ko, sabi ko, deserve ko naman to. Deserve ko to. Di pwedeng hindi. Kailangan ko lang kailangan ko talaga ng diba? Para sa akin din naman yun. Ganyan. Hi R, hi Jaya. Hindi kasi ako pwede magpa-makeup. Thank you, makeup. Wala gaya ko gumaganon. AC Riza, thank you. Ayan na, may corgi dito si Angge. Sino ka ba talaga? Pakilala ka. Hindi, joke. Ayun. Thank you so much. Dito si Angge. Uy, grabe ka, Angge. Bakit mo ako, bakit? Thank you so much. Basta yun. Ginigil trip ko sarili ko, sinasabi ko, okay. Deserve ko to. Pinaghirapan ko to, ganyan. Pero siguro, hindi ako, wala lang, share ko lang. Basta yun. Tapos, diba? Ayun. Kita ko, tanga-tanga ko. May kwento ako ito. May kwento na ako. Seryoso na. Diba? Nilakad ko kasi yon from SM North, pumunta akong Trinom. Nilakad ko yon, may overpass kasi yon. May nakita ko ng mamalimos, tapos di ako nagbibigay ng pera sa sa mga bata. Nagbibigay lang ako pera sa mga elderly na ganyan. Sa bata, binibigyan ako pagkain. O hindi ako nagmamayabang Ginagawa ko lang. Ito kasi may kwento ako doon. Ewan ko, kasi wala akong cash. Hindi ako nagka-cash. Ewan ko, parang ang lakas ng sapak ko kanina. Kasi, wala akong barya, wala akong cash. Sabi ko, tinanong ko. So, sobrang sabog ko, parang lutang ako kasi ako. Parang hindi ko alam, parang, alam mo yung dami kong ginastos. Sinabi ko dun sa namamalimos, Kuya, bigyan kita 200. May Gcash ka ba? Sinabi ko yun, parang tapos hindi ko pa na-realize. Parang nakaganyan lang ako. May Gcash po ba kayo? Bigyan ko po kayong 200 para pangkain nyo po ngayong gabi. Tapos nakaganyan lang siya sa akin. As in, nakaganon, Dracula, thank you. Nakaganon lang siya sa akin, nakaganyan lang siya, Alam mo yung parang tingin na nakaganyan lang talaga siya, Tapos ako sabi ko, may Gcash po kayo? Wala po kasi akong bari, sorry. Ganyan. Kasama kasi Ate Marcel. Tapos sabi niya, uy, charot. Sabi niya, basta yun, nakalimutan na natin yun. Kalimutan na natin na sinabi ko yun. Kalimutan na lang natin lahat. Basta yun yung nangyari. Miyang hello. Ganito talaga kapag hindi ka natutulog, no? Parang medyo may Gcash po kayo. Talaga. Ulo.
Pero binigyan naman ako ng ibigay naman ako. May nakita ako nakaipit na 100 sa ko, sa bag. Doon sa may card. Ayan. Saan po mapapanood ang matcha ng section? Sa Viva 1 po. Viva 1 po, hindi Viva Max. Happy birthday, Kikay. Erlyn, hello. AE, ayan. Hello, kamusta kayo? Aston trip. Hi, Jinya. Hi, hello, kamusta? San ka? Kimi Tami, hello, kamusta? San ka? Lex Riza, hello, kamusta? San ka? Imagine mo, no? Bigla si Lola, biglang ito ang QR code ko. Hi, Sai, Riza. Sana Friday na. Sana. Huwag niyong pangarapin mag-Friday na kasi the more na pinapangarap niyo mag-next episode, the more na nalalapit na natatapos na yung taping namin. Nalalapit na siya. Hindi ko pwede sabihin ilang taping day na lang pero konti na lang talaga. As in, konti na lang. Naju, hello. Ayo. Hello po. Hi, Yana. Hi Mariel, hi Yancy. When ka napanood sa Singgaling? March, first week siya ilalabas. Bali may shoot din, o may taping ako sa Singgaling ng March din. Parang every end of March eh. Pero ito, first week ng March naman kami magti-taping. 2 segment yon, may pang celebrity edition, may pang regular edition. Ang ganap ko lang naman to, sumasayaw ako eh. Singing contest, sumasayaw. Diba? Oh, wow. Actually, para sa akin, yung every episode ng channel section, hindi siya bitin. I mean, bitin siya. Technically, story-wise, bitin siya. Pero kasi para mag-1 hour na, para kayo nanonood ng sine. Imagine niyo yun. Yung kapag sa sine, sa mga movie, 1 hour. Parang ganun siya nga ba niya. Pero kapag pinanood nyo, parang ang ikli lang. Gets nyo ba ako? Parang kapag nakikita mo 1 hour, tapos parang napanood mo 20 minutes lang, ganyan. Di ba? Sobrang bitin ng story. Kasi maganda talaga yung flow ng story, guys. Kaya binabasa ko din yung libro mismo. As in, hindi ko na nga nababasa yung yung manga ko eh. Hindi ko nababasa. Hindi ko pa nababasa. Ang nababasa ko yung mutya. Kasi gusto ko yung flow ng story. Riza, hello. Actually, nagigets ko yung part, hindi to si Angge with another corgi. Thank you so much. Pero alam nyo, gusto ko talaga yung Uy, ang dami namang corgi niyan. Thank you so much. Kamusta, Angge? Hi, hello, kamusta? Saan ka? Ayun. Pero gusto ko talaga kapag nagmumura si Sam Shof, kahit basta gusto ko yung mura niya. Parang may pumuputok, parang ang lutong. Damn! 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 Hindi ba? May ganun siya eh. Galing. Damn! Ay, ganun siya. Faded! Thank you so much, Dracula. I forgot my apple juice! Ang cute-cute ng ang cute-cute ng ng accent din ni Sam Shof. Damn! Pero pinakagusto ko talagang guys, pinakagusto kong accent talaga is yung kay Michael Keith. Kasi sinasabi niya dun na huwag kang bastos, nabibigay-pugay kami sa watawat. Parang ganda-ganda kasi ng accent niya talaga. Pero kasi gusto ko matutunan yung accent niya talaga. Kasi feeling ko napagka-social ng accent niya eh. Kaya kapag nakakausap ko siya, parang ayoko maging bastos. Sinong hindi nyo nakakausap sa cast? Sino hindi nyo nakakausap sa cast? Ang pinaka hindi ko nakakausap or sobrang bilang lang sa kamay yung pag-uusap namin si Alex Payan. English kasi siya Hindi din siya masyado nakakaintindi ng Tagalog. So parang nahihirapan ako. Ang sigurong mahabang usap namin, hi, hello, ganyan. How are you? Ganyan. How are you to find out? Ganyan.
Tapos, oh, what you up to? Ganyan. Where you been? Ganun. Tapos, sorry, I need to make up myself. Thanks. Nice. Talks with you. Ganun lang usapan namin. Your girl Mikay, hello. Hi, Karil. May butter na? Yeah. Yes. Some hunger. I'm Vian, hello. Hi, Chin. Anong episode ang Don Romantico? Secret. Di ko pa. Basta abangan nyo na lang, guys. Wala na po ba talaga season 2? Hindi naman sa walang season 2. 50-50 siya. Hindi pa namin sure. Kaming kasi hindi din namin alam. Miang, hello, Miang. Ano daw? Hindi po ba sila nadi-disappoint pag may nasasabi ka pong di kasali sa script? Hindi naman. Kasi nasa sa kanila naman yun eh. Nasa production yun kung isasama nila yung sinabi mo. Kaya nga may editing tayo. Parang may mga times na may nasabi ako kasi hindi na isasali. Pero may mga times na madaming times na may sinasabi ako kasi nasali. Minsan, kasi ang ulo pong guys, sila yung, alam mo yung maingay, magulo, daming mga sinasabi, ganyan. So parang ako naman, what comes naturally, I say it. As an ulo pong. Parang nilalagay ko yung sarili ko sa sitwasyon. Ano kaya sasabi ko para maging magulo ako? O laging maging pasaway ako, ganyan. Ganong parts. Jean, hello, R. Papanalangin ko magka-season 2. Huwag kang mag-alala, kami din, nananalangin kami. Samahan nyo na din na manood kayo sa legal sites. Huwag lang panalangin. Kasi malakas ang panalangin, oo, pero iba pa rin kapag meron ka ding gawa. So, kapag kayo, nood din kayo sa legal sites. Kung ano naman, kung wala talaga kayong pang ano, or kulang budget nyo, kaya naiintindihan naman namin yun. Pwede din naman kayong alam niyo yung parang half kayo sa isang account, ganyan. May mga ganun. May mga ganung parts. So, kaya, may mga ganun eh. Wag lang kayo sa illegal sites talaga, te. Donna, hello, hi Miss Kitten. Donna, hello po. Hi, kamusta? Hi Donna, kamusta? Asan ka? Hey guys. Si Anin Desus pala to. Kamusta? Hi, hello. Kamusta? Saan ka? Thank you, Sas, for the heart. Eunice, hello. Thank you, Angge, ha. Thank you so much. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, Angge. Hi, hello. Kamusta? Saan ka? Favorite episode so far? Di mo masasabi, episode 6 pa lang tayo eh. Pero sige, episode 1 to 6. Pinaka-favorite kong episode, syempre, is episode 1? Oo, episode 1. Syempre, doon nagsimula lahat eh. Ako lahat ng past, yes. Meron po bang pikon sa kas? Wala naman. Di kasi kami yung tipong na, kumari magbabardago lang kami. Lagi kaming may consent. Uy, okay lang ba? Ganto, ganyan. Na-offend ba kita? May mga talks kami, ganyan. May mga communication din kami. Ganyan, mga part. Kahit nga mga kino-content namin, pinapaalam pa namin. Kunwari, nahagip si Robin sa uy pre, pwede bang i-post to? May mga ganong parts. Siyempre, you need consent. Anonymous, Steven, hello. Sino po laging tulog? Ay, unang-una dyan si Kyosu. Pangalawa dyan si Sam. Pangatlo, si Frost. Yan, laging tulog yan.
Pinaka-close ko si Cass. Pinaka-close ko sa Cass si Daniel Ong talaga. Ba't ba pinapressure niyo ako managinip? Sabi niya, mag-overthink ako yan bago ka matulog para managinip ka. Ano ba? Althea, hello. Hi, Jinwoo. Jemlyn, ba't ganitong oras ka nagla-live? Nag-skincare kasi ako, wala naman ako magawa, lang nang kausapin ko sarili ko, nag-skincare ako. Tapos naman skincare, kakain na lang ako. Sino sa tingin mo magkakatuluyan in the end? Basahin mo yung libro. Yung flow ng story, malalaman mo kung sino. Parang, dahil sa flow ng story, malalaman mo agad kung sino yung magiging ending. Malay mo, wala pala, di ba? Tatandang dalaga si JJ para, sabi ko kay Ate Lara nung nag-live ako sa Instagram, patay na lang si JJ. It starts with JJ and it ends with JJ. O, di ba ang ganda ng plot ng story? Kasi sabi niya kasi noon sa akin, magkakaroon daw ng libro ang bawat isa sa aming ulupong. Kakaroon ng libro, ganyan. Sabi ko, since magkakaroon ng bawat libro yung kaming isa, sabi niya, magkakaroon daw kami ng libro, isa-isa kami. Sabi ko, ano yung magiging rason ba't kami magkakaroon sa sarili naming libro? Tapos sabi niya, hindi niya pa daw alam. Gusto mo ba, bigyan kita ng advice? Sabi niya, sige, patay mo si JJ para patay mo si JJ. Ay, oo nga, sabi niya. Pero naisip na daw ni Ate Lara yon na patayin si JJ nung una. Pero syempre, di naman. Papatay mo yung bida. Di joke lang yun, guys. Baka naman pag-usapan yung wag nyo naman papatay si JJ. Wala lang, trip-trip lang namin ni Ate Lara yun. Hi, Sophia. Pero what if patayin nga si JJ, no? Siguro ko ako magiging author ng libro, papatayin ko lahat. Matitira lang si Sir Alvin, ganyan. Para naging anong movie yung nasa school. Basta alam mo yung setting na horror, yung ganyan. Sa isang school, 18 sila, or 17 silang magkaklase. Mamamatay lahat ng estudyante, pati yung bida. Tapos matitira yung teacher. Tapos magpapakamatay din yung teacher. Ganun siya. So, mangyayari, yung in the end, kinukwento na lang ng witness or yung nag-iisang principal yung nangyari sa section na yun. O, di ba? Ang lagim ng section E. Kung magkakaroon ako ng sariling libro, gagawin ko. Ang lagim ng section E. O kaya, ang kapalaran ng Section E. Lahat mamamatay. Tapos mamamatay sila base sa nila, sa mga niche nila. Si Andrew, Klondike Mercado, mamamatay siya dahil utang siya ng utang. Tapos, si Eren, mamamatay siya, papatay siya ng mga babae kasi nga parang dami niyang babae, magpapatay mo na yung mga babae, tapos papatayin din si Eren ng mga babae yun. Tapos si Josh, ma-heart attack siya kasi dinalaw siya ng namatay niyang girlfriend. Tapos si Mayo, tsaka si Kit, pagsiselosan nila yung dalawa. Basta magsiselos sila sa isa't isa, ganyan, tapos papatayin nila yung sarili nila. Or sila nila, papatayin nila yung ganyan. Tapos, si David, papatayin siya ng social instinct niya. Tapos, si CN, di ba, na-frame siya na nagnanakaw dati before ganyan. Papatayin siya kasi akala nagnakaw ulit siya. Tapos, si Yuri, mamamatay siya hindi dahil Japanese siya. Mamamatay si Yuri kasi kikidnapin siya, ganyan. Tapos, hindi niya alam na sa isang madilim siyang place, may kaharap pala siya doon, hindi niya in-expect, manok pala yon. So pagsasabungin ng ringmaster si Yuri tsaka yung manok. Kaya matatalo si Yuri sa pagsabong naman kasi ganun, malaki yung manok, borta yung manok, malaki yung manok. So yun, mamamatay siya dahil sa manok.
Tapos si Kiefer, mamamatay siya kasi machuchoke siya sa lollipop niya lagi niyang kinakain. Tapos si Blaster, nagigitara siya ganyan, tapos yung string, matatanggal. Ganon. Yun yung kakamatay ni Blaster, ganyan. Tapos, si ano, sino pa ba? Sino pa hindi ko na-mention? Si Felix, maano siya, kapag nagbabasketball siya, ganyan, shoot niya, di ba? Mag-shoot siya ng bola, ganyan. Tapos, na-shoot siya dun sa ring. Naiwan yung ulo dun sa ring, ganyan. Tapos namatay siya. Tapos si Eman naman, ano, parang, habang naglalagay siya ng binake niyang cake, ganyan, may tumulak sa kanyang anonymous person dun sa microwave. Basta ganyan, microwave. Di ko alam paano siya magkakasya sa microwave. Basta yun, sunod siya, ganyan, tapos ganyan niya, tapos iikot siya, tapos boom, ganyan, sasabog utak niya, ano. Tapos si Rory naman, since investigator siya, ganito ganyan, mapapahamak siya kasi yung mga dati niyang in-spill na mga lugar, ganyan sa mga dating information, ganyan, papatayin siya nun. Tapos si Edrix, computer siya, di ba? Mamamatay siya dahil pumunta siya sa deep web. So lahat kami mamamatay. Tapos si Sir Alvin lang matitira kasi walang wala. Hindi, mamamatay din pala si Sir Alvin. Basta mamamatay si Sir Alvin. Hindi ko alam kung anong kakamatay. Basta mamamatay si Sir Alvin. Ang matitira lang yung teacher na sinabihan ko ng see you next year, sir. Kasi bumalik nga siya next year na. Nagturo siya next year na. So nakaligtas siya sa sumpa ng Section E. Kasi next year na siya bumalik. Pagkabalik niya, wala ng Section E. Kaya ayun, siya na lang yung natitira. Ibig sabihin, si Drew pala yung naging rason kung bakit siya nasalba. Siya yung magtitell ng story sa lahat. Kasi bumalik siya next year na. 'Di ba? Kung ako magkakaroon ng libro na ganito yung flow ng story, papangalanan ko siya ng Ang Lagim ng Section E. Lagim. Huwag mo na lagyan ng yan time. Butter lang tsaka butter, maanghang tsaka Luto na ba? Okay. Ang Lagim ng Section E. Yun lang, share ko lang yung story ko. Maraming salamat. At ako'y kakain na. Thank you so much. Alam, may asuka. Alis na ako guys dahil ako kikain. Kakain lang ako ng corn tsaka barbecue. Bye bye.